Sambahayan ang prosesyon ng paglilibing sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po'y pinaunahan ng mga samahan ng mga kamarero, ng mga nangangalaga sa mga imahen ng mga santo at santa ngayong mahal na araw. Bilang pagunita at pasasalamat sa pagtubos sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Pinangungunahan tayo ng ating barangay patrol mula sa 3 barangay ng Kaingin, Sampaloc at Tambubong. Maraming salamat sa pangangasiwa at kaayusan ng ating pong prosesyon. Muli po ang pasasalamat natin sa Barangay Patrol ng Kaingin sa pamumuno ni Kapitan at higit sa 2 barangay sa Barangay Sampaloc at Barangay Tambubong sa nangasiwa ng ating prosesyon. Parokya ng Mahal na Senyor Santo Cristo, Kaingin, San Rafael, Bulacan. Camareros de Parokya de Santo Cristo, Bayan ng San Rafael, magandang gabi. Ang hari ng prosesyon po ay pinauunahan ng Sariales ng ating parokya sa pangunguna ng mga Ministry of Altar Servers. Ang prosesyon ng paglilibing. Ang unang bahagi. Ang mga apostol ni Jesus. Saan ako? Salamat! Di ba ako mag... Di ba gagawin? Iikot mo naman yun, di ba? Ha? Gagawin mo yung mga puwa na ano. Wala pa kita. Ang mga apostol ni Jesus. Karo bilang isa, San Pedro. Unang nakilala ang pangalang Simon, di kalaunay tinawag ng Panginoon bilang Cephas, na kahulugay bato sa salitang Arameo, kung isasalin sa Latin at Griego ay Petrus. At ang Panginoon na ang siyang nagwika, sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihahayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan.
ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pinagbabawal din sa langit, at ang pinapahintulot mo sa lupa ay papahintulot sa langit. Ito po ay sa pangangalaga ni na Ginoong Arnel Brazal Jr. at Pamilya Brazal Amascual, at para sa alaala ni Gilberto at Joaquina Santos at Arnel Brazal Sr. Maraming salamat po. San Pedro Apostol, Ipanalangin mo kami. Karo bilang 3. San Mateo Apostol at Ebanghelista. Si San Mateo ay isang santo ng Romano Katoliko, naging kabilang sa unang 12 alagad ni Jesus. Dati siyang maniningil ng buwis sa ngalan ng Imperyong Romano. Bilang apostol, pagkaraan ng pamumuhay ni Jesucristo sa mundo, nangaral siya sa Judea. Siya ang nakaugaliang tinuturing na may akda ng Ebanghelyo ni Mateo, ang unang ebanghelyong matatagpuan sa bagong tipan ng Biblia. Siya ay patron ng mga taga-tuos o accountant, mamamalit ng salapi, tagapagtago ng aklat, tagapangasiwa ng buwis, security guards, stocks broker, tax collector. San Mateo Apostol, Ipanalangin mo kami. ito po ay sa pangalawagan ni Ginoong John Matthew Latan Galero at pamilya. Maraming salamat po. Ika-4 na karosa, Santo Tomas. Tinawag ni Didiamos na ang ibig sabihin ay kambal. Hindi niya kaagad pinaniwalaan ang mga alagad na nagpahayag na nakita nila ang muling nabuhay na Panginoon. Subalit, nang ipakita ng muli ang kanyang sugat sa tagiliran, ibinulas ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Taglay ang pananampalatayang ito, paniniwalang inihatid niya ang mabuting balita sa mga mamamayan ng India at namatay na isang martir. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing ika-3 ng Hulyo. Santo Tomas Apostol, Ipanalangin mo kami. ang Santo Tomas Apostol po ay nasa pangalaga ni Ginoong Raiden Balondo Galvez at pamilya. Maraming salamat po. Karo bilang 5. San Simon el Celote. Si San Simon ay isa sa 12 apostol ni Jesus. Tinawag siyang Celote upang hindi pagkamali kay Simon Pedro. Ang salitang Zelote ay maaaring tumutukoy sa pagiging kasapi niya ng isang grupong makabayan, ang mga Zelote, na lumalaban sa pamumuno ng mga Romano bago siya tinawag ni Jesus. Si San Simon ay pinili mismo ni Jesus upang maging isa sa kanyang mga alagad. Ipinapakita ng kanyang pagtugon sa tawag ni Jesus
na iniwan niya ang dating radikal na pananaw kapalit ng ebanghelyo ng pag-ibig, kapayapaan at kaligtasan. San Simon El Silote, Ipanalangin mo kami. ito po ay sa pangangalaga ni Ginoong Rem Balondo Galvez at pamilya. Maraming salamat po. Paro bilang 6, San Judas Tadeo. Si San Judas na kilala sa taguring Tadeo, na ibig sabihin ay malakas ang dibdib, ay iba kay Judas Iscariote, ang nagkanulo sa ating Panginoon. Siya'y anak ni Cleopas at kapatid ni Santiago, ang bata, na kamag-anak ni Kristo. Si Apostol o San Judas Tadeo ang nagtanong sa Panginoon ng ganito sa huling hapunan: ang sino mang umiibig sa akin ay tutupad sa aking aral, at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami mapapas sa kanya at tatahan. Siya ang sumulat ng isang aklat o epistola sa bagong tipan laban sa tumutuligsa sa aral ng Panginoon. Tulad niya Epion at Serinto, sa Persia'y pilit na ipinasasamba sa kanilang dalawa sa San Simon, ang Diyos-Diyosan. Ngunit nang sila'y sumapit at lumapit, ay biglang nangatumba at nasira ang mga larawan. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. ang imahe ni San Judas Tadeo ay nasa pangangalaga ng Pamilya del Rosario at Pamilya Marquez. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga kamerero at tagapangasiwa ng mga imahen sa mga tagpo at bahagi ng pagpapakasakit ng ating Panginoon na ipinaprosesyon sa ating parokya bilang bahagi ng ating tradisyon, panata at pamana na hanggang ngayon ay ating pinagpapatuloy. Ikalawang bahagi, ang ministeryo ni Jesus. Ikapitong karosa, ang pagbibinyag kay Jesus sa ilog ng Jordan. Ang bautismo ni Jesus sa ilog Jordan ay kumakatawan sa isang mahalagang sandali sa kanyang buhay sa lupa at tanda ng opisyal na simula ng kanyang pampublikong ministeryo. Ang kaganapang ito ay hindi lamang naghahangad ng tungkulin at misyon ni Jesus, ngunit nag-aalok din ng malalim na pananaw na kung paano maunawaan at isasabuhay ang Kristyanismong misyon, ang misyon sa kanyang pagkakakilanlan sa makasalanang sanlibutan. Bagamat walang kasalanan, pinili ni Jesus na sumailalim sa bautismo na pagsisisi na inalay ni Juan Bautista, ang pagtubos na misyon ng pagdala sa kanyang sarili ng mga kasalanan ng mundo at pag-aalok ng posibilidad na bagong buhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Si Jesus sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig ng binyag ay nagpapakita ng kanyang misyon ay ganap na pakiisa sa sangkatauhan, isang pangako na magdala ng liwanag sa kadaliman ng kasalanan at pagdurusa. Ang pagbibinyag kay Jesus sa ilog Jordan ay nasa pangalaga ni Ginang Mary Ann Matic at Ginoong Richard Kuwaan pamilya. Maraming salamat po. Karo bilang 8. Ang kasalan sa Cana Galilea, Labota and Cana. Pagkalibas ng 2 araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Cana na sakop ng Galilea. Naroon ang ina ni Jesus. Inimbita rin si Jesus at ang mga tagasunod niya. Nang maubos ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sumagot si Jesus,
Babae, huwag po ninyo akong pangunahan. Hindi pa dumarating ang panahon ko. Sinabi ng ina ni Jesus sa mga katulong, sundin ninyo ang anumang inuutos niya. Ang nangyari itong sa Cana Galilea ay ang unang himala na ginawa ni Jesus. Sa ginawa niyang ito, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sumasambalataya sa kanya mga tagasunod niya. Pagkatapos ng kasalan, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ng kanyang ina, mga kapatid at mga tagasunod. Nanatili sila roon ng ilang araw. Ito po ay sa pangangalaga ni Ginoong Vince Sitiar at pamilya. Maraming salamat po. Karo bilang siya, La Samaritana, ang pangangaral ni Jesus sa Samaritana. Nang makatagpo ng Samaritana si Jesus sa balon ng Sikar, hindi pa niya lubusang nakikilala kung sino ito. Ang kanyang pakikipag-usap kay Jesus ay naging daan upang unti-unti niyang mawatasan kung sino si Jesus. Sa simula, si Jesus para sa kanya ay isa lang Hudyo. Pagkatapos ay isa sa mga propeta. At sa bandang huli ay naunawaan niya na si Jesus ang Mesiyas, ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't siya ay nanalig at sumamba kay Jesus. Ang La Samaritana ay nasa pangangalaga ng pamilya Reyes at sa alaala ni Ginoong Jom Reyes. Maraming salamat po. Karo bilang 10, ang pagsisisi ni Maria Magdalena, La Penitente Maria Magdalena. Ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, lumapit siya kay Jesus, dala ang alabastro na pabango. Hindi siya nagsalita ng anumang pananalita, ngunit ang kaniyang mga luha ang nagsilbing wika ng kaniyang puso. Nilinis niya ang paa ni Jesus gamit ang kaniyang luha, pinunasan ng kaniyang buhok. Hinalikan ito at pinahiran ng mamahaling pabango. Para sa karamihan, si Maria Magdalena ay isang babaeng makasalanan. Ngunit para kay Jesus, isa siyang anak na muling nagbalik sa kanya. Ang kaniyang mga ginawa ay hindi bunga ng takot, kundi ng wagas na pag-ibig at tapat na pagsisisi. Isang pagkilalang tanging Diyos lamang ang may kapangyarihang magpatawad. Sinabi ni Jesus, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Ipinatawad ang marami mong kasalanan sapagkat nagpakita ka ng labis na pag-ibig. Ito po ay sa pangalaga ni Ginoong John Michael B. Rasusta at pamilya. Maraming salamat po. Karosa 11, ang pagpaparami ng isda at tinapay. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Wika nila, malapit na pong lumubog ang araw at ilang lugar na ito, papapuntahin po ninyo ang mga kalapit na yon, ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailang umalis. Kayo ang magpakain sa kanila. Sinabi ni Jesus. Sumagot sila,
wala po tayong makakain, kundi 5 tinapay at 2 isda. Dalhin ninyo rito. Sinabi niya. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hatian ang mga tinapay at ipinamahagi sa mga tao. Nakakayat na busog ang lahat. May 5,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang pagpaparami ng isda at tinapay ay nasa pangangalaga ni Ginoong Dexter at Ginang Digna de Guzman at pamilya. Maraming salamat po. Karo bilang 12, ang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas sa maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa 3 araw, ako'y mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailanman, hindi yan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap niya si Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ito po ay sa pangangalaga ni Ginoong JJ Ulatan at pamilya. Maraming salamat po. Karo 13, ang pagdalaw ni Jesus sa bahay ni Marta at Maria sa Betania. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Ito po ay sa pangangalaga ni Dr. Catalino Reyes Jr. at pamilya. Maraming salamat po. Pinapakiusapan po ang lahat na huwag pong iwasan ang holy water. Ito po ay hindi po masama at hindi po kayo maano dyan. Hindi masama. Ngayon pinasaksihan natin ang pagdating ng karosa ng pagdalaw ni Jesus sa bahay nila Marta at Maria sa Betania. Muli ito ay sa pangalaga ni Dr. Catalino V. Reyes Jr. at pamilya. Maraming salamat po. Muling paalala po ay ating pong tanggapin ang banal na tubig bilang ating basbas. Ito po ay mula sa ating simbahan na siyang kinikilala natin na bilang na tubig na nakakagaling at nakakapagpataboy ng mga masamang gawain na dulot ng kaaway. Kaya po ating po tanggapin ang banal na tubig na ito sa ating mga palad habang binabasbas at ginagawad sa atin ng ating pura paroko. Maraming salamat po. Chain mo lang ako, nasanda ko tiyata nilagay. Karo bilang 14, ang pagpapagaling ni Jesus sa lalaking bulag. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa nang pinanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabay,
Sino po ang nagkasala at pinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, pinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa na nagsugo sa akin. Habang may araw pa, darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Hindi ako nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig ng Siloe at maghilamos ka doon. Pumunta nga ang bulag at naghilamos doon at pagbalik niya ay nakakita na. Ito po ay sa pangangalaga ni Ginoong Valentino, Cano at pamilya. Maraming salamat po. Karo bilang 15. Ang pagpapatawad ni Jesus sa babaeng makasalanan. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olipo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya? At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Ito po ay sa pangalaga ni Ginang Zenny Villanueva at pamilya. Maraming salamat po. Karo bilang 16. Ang pagbubuhos kay Jesus ng pabango ni Maria ng Betania. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng ang kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa ipaglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha,
ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Karo 16, sa pangangalaga ni Prince Nico, Chris Mickey, Chrissy Miyuki, Kisha Miles at pamilya. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga kamarero at tagapangasiwa ng mga imahen sa mga tagpo at mga bahagi ng pagpapakasakit ng ating Panginoon na pinoprosesyon sa ating parokya bilang bahagi ng ating tradisyon, panata at pamana hanggang ngayon sa ating pinagpapatuloy. Ikatlong bahagi, ang pagpapakasakit ni Jesus. Karo bilang 17, La Jumenta, ang maluwalhating pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Hosana, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Sa gitna ng palakpakan at pag-awit ng Hosana, si Jesus ay mapagkumbabang pumasok sa Jerusalem sakay ng isang asno, hindi bilang isang hari ng digmaan, kundi bilang hari ng kapayapaan. Linggo ng Palaspas ay nagsimula ang Semana Santa at bukas na puso sa dakilang kwento ng pag-ibig ng paghahandog. Sumisigaw ang bayan, ngunit tahimik ang kordero, sapagkat alam niya na ang landas ng tagumpay ay ang krus. Ito po ay sa pangalaga ng Pamilya Santos at sa alaala ni Ginoong Benjamin at Ginang Adorasyon Santos. Maraming salamat po. Karo bilang 17, La Jumenta, ang maluwalhating pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Hosana, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Sa gitna ng palakpakan at pag-awit ng Hosana, si Jesus ay mapagkumbabang pumasok sa Jerusalem sakay ng isang asno, hindi bilang isang hari ng digmaan, kundi bilang hari ng kapayapaan. Linggo ng Palaspas at nagsimula ang Semana Santa na may bukas sa puso sa dakilang kwento ng pag-ibig at paghahandog. Sumisigaw ang bayan, ngunit tahimik ang kordero, sapagkat alam niya na ang landas ng tagumpay ay ang krus. Ito po ay sa pangalaga ng Pamilya Santos at sa alaala ni Ginoong Benjamin at Ginang Adorasyon Santos. Maraming salamat po. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Karo bilang 18, ang pagsasalo ni Jesus, San Juan at mahal na ina. Nunc et in hora mortis nostrae. Minsay nagsalo-salo sa hapag si Jesus at ang kanyang ina.
kasama ang minamahal na alagad. Napansin ni Maria ang lungkot sa alagad, kung kaya tinanong niya ito kung ano ang kanilang dinaramdam. Ngunit hinayaan nilang si Jesus ang sumagot sa kanyang inang nag-aalala. Ang sinagot ni Jesus, "Wala anuman, ina ko, pahid na yang luha mo, at dili pa oras to ng pagsakop ko sa tao. Ngunit bakit nangangamba ang dibdib mo, aking ina? Dito ako matitira hanggang dumating ang oras ng poon ko't aking ama." Ito po ay sa pangangalaga ng pamilya Perez at sa alaala ni Ginang Tessie Perez. Maraming salamat po. Karo bilang 20, ang huling hapunan. Nang gabing bago siya ipagkanulo, ay dumampot siya ng tinapay. Nang mahati ang tinapay, sinabi ni Jesus, "Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Kainin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, dumampot siya ng saros pagkatapos ng hapunan at sinabing, "Ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na nabubuhos dahil sa maraming ipagpapatawad ng mga kasalanan. Ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Capistrano at pamilya Garcia at sa alaala ni Cap Ramil Capistrano." Maraming salamat po. Muli maraming salamat po sa mga kamarero at tagapangasiwa ng mga imahen sa mga tagpo at bahagi ng pagkapakasakit ng ating Panginoon. Siyan! Oh! Karosa bilang 21, ang pananalangin sa halamanan kasama ang anghel. Lumayo si Jesus sa mga alagad na may isang pukol na bato ang layo, nagpatira pa at nanalangin. "Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong na paghihirap na ito. Gayunman, di ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Nagpakita sa kanyang isang anghel na mula sa langit at pinalakas ang kaniyang loob. Ang pananalangin sa halamanan kasamang anghel ay nasa pangalaga ng pamilya Gonzales at sa alaala ni Ginang Lourdes Dilpin at Leticia Ateng Gonzales.
Maraming salamat po. Karod bilang 22, ang pagkakanulo kay Jesus. Dumating sa halamanan si Judas, kasama ang ilang mga bantay ng templo, na may dalang sulo, tabak at mga pamalo. Galing sila sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan. Bago pa man tumungo sa Getsemani, ay sinabihan na ni Judas ang kanyang mga kasama ng kanyang hahalikan ay kanilang darakpin. Kaya nang lapitan ni Judas si Jesus, winika ni Jesus, "Ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik?" Ang pagkakanulo kay Jesus ay nasa pangangalaga ng pamilya Constantino. Maraming salamat po. Karo bilang 23, ang pagtakip kay Jesus. Bumaling si Jesus sa mga tao at sinabi, "Ako ba ay tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo para dakpin ako? Araw-araw ako nagtuturo sa templo at hindi niyo ako dinakip. Sumabit panahon niyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman ay namayani." Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong saserdote. Samantalang ang mga alagad ay lumisan at ang ilan ay nagsipagtago. Ito po ay sa pangangalaga ni Ginoong Ron Valondo at pamilya. Maraming salamat po. Karo bilang 24, ang paghahampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato. Si Jesus ay nakagapos sa haliging bato sa harapan sa kaliwa at siya'y pinaghahampas ng mga Hudyo na may sibat at suplina. Si Jesus ay nilibak at hinahampas ng mga nakatanod sa kanya. Siya ay kanilang piniringan, niluraan, pinagsusuntok at pagkatapos ay pinaghuhulaan kung sino ang gumagawa ng gayon. Ito po ay sa pangangalaga ni Ginang Mimin Venturina Navarro at pamilya at para sa alaala ni Sister Julia Venturina de los Santos. Maraming salamat po. Bigyan mo yun. Bigyan mo. Yeah.
Muli ang paalala ay atin pong tanggapin ang pagbasbas ng holy water na ipinagkakaloob sa atin bilang basbas sa bawat isa. At ang holy water na ito ay isang blessing po para sa kagalingan at pagtaboy sa masamang gawain ng kaaway. Karo bilang 25. Ang panlulupaypay ni Jesus. Santo Cristo desmayado. Jesus desmayado ay nagpapakita ng panlulupaypay ni Jesus matapos ipaghampasan ng suplina. Si Cristo na bilang tao ay nanghina rin sa dami ng latay at sugat na kanyang natamo. Ito rin ay katuparan ng hula ni Propeta Isaias sa Kabanata 53, talata 5. Nang dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nasugatan, hinampas ng dahil sa kasamaang ating ginawa ng parusang kanyang tinamo, na pinatindi pa ng mga hagupit na kanyang tinang. Ito po ay sa pangangalaga ng pamilya Peralta at pamilya de Guzman at sa pangangasiwa ni Ginoong Mico de Lima, pamilya de Lima at Venturina. Maraming salamat po. Karo bilang 26. Ecce homo. Ipanhik ninyo pagkakwan aniya ang taong iyan at aking ipatatanaw sa tanang nagkakapisan sa kaniyang mga kaaway. Nang maipanhik si Kristo niyang mga Pariseo, ang ginawa ni Pilato, ipinatanaw sa tao, na ang winikay ecce homo. Narito ang inyong tingnan, itong taong magmanay, kaawa-awa ang lagay, tingni kung ito pa'y buhay, kundi totoo ng patay. Ito po ay sa pangalaga ng pamilya Gonzales at sa alaala ni Ginang Lourdes Delphine at Leticia Ateng Gonzales. Maraming salamat po. Caution. Hoy! Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei. Karo bilang 27. Ang pagtanggap ni Jesus sa kaniyang krus. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus ay nasa pangangalaga ni Ginoong Roosevelt G. De Vera at pamilya. Maraming salamat po. Karo bilang 28. Nuestro Padre Jesus Nazareno. At matapos kutsain, siya inalisan nila ng balabal
sinuta ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. At lumabas siyang pasa ng kanyang krus patungo sa lugar ng katawagi dako ng bungo o Golgotha sa wikang Ebreo. Alang-alang sa mabigat na krus na iyong pinasan, kaawaan mo kami, Panginoon. Ito po ay sa pangalaga ng Santo Cristo Parish at sa pangasiwa ng bloke ng Luwasan. Maraming salamat po. Karo bilang 29, ang pagkasalubong ni Jesus sa kanyang namimighating ina sa daan patungong bundok ng Kalbaryo. O bunsong minamahal ko, maganda kong bagong tao, anong salang nagawa mo at ikaw ay ginaganito? Di ko manatang totoo, iyang krus na iyong pasan, bunso ay iyong bitiwan at kita ay hahalinhan. Ikaw kaya'y mabuhay sa lagay mong ang iyan. Aakuin kong lahat na, ako ang papatay na. Pungkot ng mabuhay ka, ano pang aking halaga, kung ikaw ay di na makikita. Ito po ay sa pangalaga ni Ginang Rosalita de la Cruz at pamilya. Maraming salamat po. Bye-bye. Uy, tubig. Karo bilang 31, si Jesus ay tinulungan ni Simon na taga Cirene. Si Jesus ay dinala ng mga kawal. Nasalubong nila sa daan si Simon na taga Cirene, na noon ay galing sa bukid. Pinigil nila ito at ipinapasan dito ang krus, habang pinapasunod kay Jesus. Paglabas ng lungsod, nakita ng mga sundalo si Simon na taga Cirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Nasalubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, na ama ni Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Si Jesus ay tinulungan ni Simon na taga Cirene, ay nasa pangangalaga ng pamilya Beron, Tulay at Cloma. Maraming salamat po. Santa Karosa bilang 32, ang paglalahad ni Veronica sa tatlong mukha ni Jesus. Di nabata't di natiis, naawat siya't nahapis nang makita at masilip ang mukhang tigib ng sakit ng dugo at madlang pawis. Ipinahid kapag daka, birang niyang daladala, loob ay kakaba-kaba, buntong-buntong hininga, hapis na walang kapara. Sa laking kapangyarihan nitong Diyos na maalam, himalang sukat pagtakhan, mukha niyang lararawan sa ipinahid na birang. Natitiklop, natalastas, iyong birang na mapalad sa likod, gilid at harap, kung ilaylay at iladlad, tatlong mukhay,
nahahayag. Ang paglalahad ni Veronica sa tatlong mukha ni Jesus ay nasa pangangalaga ni Ginoong at Ginang Frank de la Fuente at pamilya. Maraming salamat po. Karo bilang 33. Ang pagkasalubong ni Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem. Ang tangisan ninyo ay ang inyong mga sarili. Ang tangisay natin ang mga sarili nating dahil makabagong panahong ito ay sa iba't ibang pamamaraan na nagkakasala. Isipin nating mabuti kung ano nga ba ang laman ng ating mga puso, kung kaya't nasabi ni Jesus sa mga babaeng ito ng Jerusalem na tangisan nila ang mga sarili. Ang pagkakasala kay Jesus ang higit na dapat nating panangisan. Karo 33, ang pagkasalubong ni Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem ay nasa pangangalaga ni Konsehal Jovel at Ginang Tina Viseo at pamilya. Maraming salamat po. Ayusin mo! Watch mo lang ako. Karo bilang 34, ang ating mahal na patron, ang mahal na Senyor Santo Cristo. Inilabas siyang pasa ng kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagi Dako ng Bugo o Golgotha sa wikang Hebreo. Doon ay pinako siya sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Gumawa si Pilato ng isang karatula at inilagay sa krus. At ganito ang nakasulat: Si Jesus sa taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Panginoong Jesus, mahal na Senyor Santo Cristo, kaawaan mo kami. Ito po ay sa pangalaga ng Santo Cristo Parish at sa pangasiwa ni Ginoong Val Santos at pamilya. Maraming salamat po. Karosa bilang 36. La Pieta, si Jesus sa kandungan ng kaniyang ina.
Pinagdahang inuhos, katawang kalunos-lunos, malumanay na sinambot at kanilang inabot sa inang birheng Tibobos. Kinalong kapagraka si Jesus na birheng ina, lumbay hapis sabihin pa at bubugtong-bugtong hininga ng kaniyang kaluluwa. Ang lapyeta po ay nasa pangangalaga ni Ginoong Dave William Moya at pamilya. Maraming salamat po. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei. Karo bilang 37. Alis ka, boy! Nunc et in hora mortis nostrae. Karo bilang 37. Ang paglilibing kay Jesus. Malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan dahil noon ay bisperas ng araw ng pamahinga at dahil malapit ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang karong ito ay nasa pangangalaga ng Pamilya Santos. Maraming salamat po. Sige na po. Karo bilang 38, Santo Entierro. Matapos mamatay sa krus, kaninang ibinaba ang bangkay niya mula sa krus. Katulong si Jose na taga-Arimatea, Nicodemo at ilang kababaihan. Nilinis nila ang bangkay ni Jesus. Malapit sa pinagbakuan ni Jesus ay may isang halamanan doon at sa ilibingang hindi pa napapaglibingan na inuka sa bato. Yaman din lamang na malapit ito sa pinagpakuha ni Jesus at malapit nang sumapit ang Sabat, doon nila inilibing si Jesus. Ito po ay sa pangangalaga ni Engineer Romy Castro at pamilya. Maraming salamat po. Nuestra Señora de la Soledad. Ang Birhen ng Soledad, ikaw na nagbantay sa paanan ng krus, nakasaksi sa paghihingalo ng iyong anak at nagdalamhati sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay. Sa iyong pag-iisa at pangulila, patuloy mong inuukol ang iyong pagmamahal at pananampalataya kahit sa harap ng koronang tinik at mga pako sa krus. Karo bilang 39,
Nuestra Señora de la Soledad, ang Birhen ng Soledad, ikaw na nagbantay sa paanan ng krus, nakasaksi sa paghihingalo ng iyong anak at nagdalamhati sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay. Sa iyong pag-iisa at pangungulila, patuloy mong inuukol ang iyong pagmamahal at pananampalataya kahit sa harap ng koronang tinik at mga pako sa krus. Ito po ay sa pangangalaga ni Ginoong Christian Kailing Villanueva at pamilya. Maraming salamat po. Karo 40. San Nicodemo. Si San Nicodemo ay isang pariseo at kasapi ng Sanhedrin, ang mataas na konseho ng mga Hudyo. Isa siyang matatalinong guro ng batas na lihim na humanga kay Jesus. Sa Ebanghelyo ni San Juan, makikita natin na dumalaw siya kay Jesus sa gabi upang magtanong tungkol sa kapanganakang muli. Nang mamatay si Jesus, siya ay tumulong kay Jose ng Arimatea upang ilagak ang katawan ni Jesus sa libingan. Ang San Nicodemo ay nasa pangangalaga ni Ginoong Niño Coronel at Maria Corazon Lefebvre at pamilya. Maraming salamat po. Karo bilang 41, Santa Maria de Betania. Si Santa Maria de Betania ay kapatid ni Santa Marta at San Lazaro. Siya ay matalik na kaibigan at tagasunod ni Jesus. Iba siya sa babaeng makasalanan at kay Santa Maria Magdalena. Si Santa Maria de Betania ang nagbuhos ng pabango sa paanan ni Jesus at pinahiran niya ito ng kanyang buhok ayon sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang Santa Maria de Betania ay nasa pangangalaga ni Ginoong Carlouie Bautista at pamilya Bautista, Bayran at Chico. Maraming salamat po. Karo bilang Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Karo bilang 43. Santa Maria Salome. Si Santa Maria Salome ay asawa ni Zebedeo na ina ni na Santiagong Matanda at Juan Evangelista. Isa sa 3 Maria kasama sina Maria Magdalena at Maria Cleofe na nasaksihan ng pagkamatay ni Jesus. At isa sa mga naparoon sa libingan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Santa Maria Salome, Ipanalangin mo kami. The Boy sa pangangalaga ni Ginoong Romarico Cruz at pamilya. Maraming salamat po. Karo bilang 44, Santa Maria Jacobe. Si Maria Jacobe ay ina ni Apostol Santiago at Apostol Judas Tadeos.
Ayon sa kasulatan, si Maria Jacobe ay kasama ng ating inang si Mahal na Birhen Maria, na siya namang kanyang kapatid na nasa paanan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo noong ito ay nakapako sa krus. Isa si Maria Jacobe sa tatlong Maria na nakasaksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang Santa Maria Jacobe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Alex de la Cruz at pamilya. Maraming salamat po. Karo 45, Santa Maria Magdalena. Isa si Maria Magdalena sa ilang kababaihan na naglakbay kasama ni Jesus at ng mga alagad niya at naglaan ng pangangailangan nila. Nakita niya nang patayin si Jesus at isa siya sa kauna-unahang nakakita kay Jesus pagkatapos na buhayin muli. Ang Santa Maria Magdalena ay nasa pamangalaga ng pamilya Gonzales at sa alaala ni Ginang Lourdes Delfin at Leticia Ateng Gonzales. Maraming salamat po. Santa Maria Magdalena, Ipanalangin mo kami. Karo 46, San Juan Evangelista. Si San Juan bilang isang apostol at manunulat ng Ebanghelyo ay naging natatanging karakter sa kasaysayan ng kaligtasan. Siya ay bahagi ng tatlong alagad na kasama nila Santiago Mayor at San Pedro na nakasaksi ng mga maraming himala ni Jesus, tulad ng pagbuhay sa anak ni Jairus at ang transfigurasyon ng Panginoon at ang pananalangin sa halamanan ng Getsemani. Bukod dito, si Juan ang natatanging apostol na nanatili sa paanan ng Panginoong Jesus noong ang Panginoon ay pinako sa krus. Ito po ay sa pangangalaga ng Pamilya Santos. Maraming salamat po. San Juan Apostol Evangelista, ipanalangin mo kami. Karo bilang 47, Mater Dolorosa. Ang mahal na inang nagdadalamhati. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa kapapahamak o kaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsayin siya ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso, na naging sanhi ng iyong mga hapis." Ito po ay sa pangalaga ni Ginoong Francis Alan Bernales at sa pangasiwa ng Santo Rosario Sub-Parish. Atin pong dasalin, Aba Ginoong Maria, puno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakilanman at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat, Panginoon at Mahal na Birheng Maria. Nawa ang aming gawain ito'y patuloy po ninyong gabayan at basbasan. Gayon din ang mga kamarero at mga nangasiwa, tigit ang aming kura, paroko. At nawa ito'y magtuloy-tuloy na maging puno ng pananampalataya at pag-ibig. At manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama,
at Anak, at Espiritu Santo. Amen.